Kababayan ko, plano na naman ata ng Department of Finance na bawasan ng taripa. Bakit nyo babawasan ng taripa ngayon sa bansa natin dyan sa imported mga kababayan? Tuloy-tuloy na naman ng mga giging smuggled at tuloy-tuloy na naman ang pagpasok ng mga murang mga alam nyo na, pwedeng pagkakitaan ng mga mayayaman. Kaya sa channel na to, bato-bato sa langit ang tamaan magmagalit. Nagrally kanina sa harapan ng Department of Finance. Itong ating mga magsasaka patungkol dito sa pagbabawas o pag-zero ng ating tarif, mga kababayan ko. Ang taripa po na yan, ayan po yung nagdatakda ng kanilang babayaran sa sa pag-import, mga kababayan ko, kagaya ng bigas, mga kapatid, sa pagpasok dito sa ating bansa. At yan din ang nagbibigay, ang tarif na yan sa ating pondo para sa ating mga magsasaka na ibibigay na ayuda, mga kababayan ko. Ito po ang siste sa ating sa nangyayari, mga kababayan ko. Meron pong plano na tila ba isasabay sa recess ng Kongreso. Alam niyo po ba, mga kababayan ko, pwede pong pumirma ang Pangulo at pumayag ang Pangulo kapag nag-recess o hindi wala ang Kongreso. Mga kababayan, tunghayan po natin itong video na to na ipapakita ko po sa inyo. Panoorin nyo po. Galing po ito kay Senator Amy Marcos, mga kababayan. At gusto ko pong maunawaan ninyo kung ano po ito. Mga kababayan, eto pag-usapan natin. Ang ganda nung sinabi nung magsasaka. Alam mo, naaawa ako sa kanila. Imagine, zero tariff, tapos babawasan pa yung taripa. Alam nyo gagawin pag binawasan ng taripa, mga kababayan, number one ang mangyayari, mga kapatid, mababa ang babayaran pag kumuha tayo, nag-import tayo. Sino mawawalan dito? Yung mga importer, magpapasok ng bigas dito sa Pilipinas yan. Magbebenta sa Pilipinas yan. Diyan mag-uumpisa yung hoarding. Diyan mag-uumpisa yung anak ka ng teteng. Tsempo nyo na magre-recess ang Kongreso. Tsempo nyo na magre-recess ang Congress para nang sa ganun, kulitin nyo si Presidente. Tama ba ang diskarte nyo? Di umano.
nagagawin daw nito ni Jokno, mga kababayan. Ito ba ang ginagawa nila ay nakakatulong ba sa ating mga magsasaka? Unang pupuntusin ko dito, kapag ang tarif natin, kapag ang taripa sa bansa natin ay binawasan, tandaan ninyo, ang pasok ng importation mas mura. Opo, magkakaroon nga tayo ng bigas. Magkakaroon nga tayo ng sarili nating bigas. Meron nga tayong supply ng bigas. But the question, mga kababayan ko, sino naman ang tatamaan nito, mga kababayan? Sino po ang tatamaan? Sino po ang lubos na maaapektuhan, mga kapatid? Sila. Sila ang unang-unang maaapektuhan. Bakit, mga kababayan ko? Sobra na supply ng bigas natin. Meron na tayong bigas dito. Mga kababayan ko na pwede nang i-hoarding ng mga businessman. Di ba? Pwede nang i-hold. Hindi na magbenta. Question, mga kababayan ko, mahihirapan sila? Oo, mahihirapan sila. Mga kababayan ko, kita mo yung hamon ng magsasaka natin. Diyan mo ha? Ang ganda na sinabi niya dito. Oh. Kasi yung taripa ng imported rice. Paano na kami, mga local producers? Kita mo kahit siya na natatakot. Local producers, it means sila yung local farmers ng Pilipino. Alam nyo, sa totoo lang, pinupondohan naman ng gobyerno natin yung mga magsasaka. Alam mo, kinakatakot nila mga kababayan ko, yung mag-import na naman. Hindi ko alam, alam mo ha? Hindi ko alam eh. Kung anong pumasok sa isip nitong mga to eh. Sa totoo lang. Hindi ko rin alam. Imagine that, kaya naman natin punan. Ginagawa nyo, alam mo, nabibuisit ako dito eh. Mawawalan ng pagkakabuhayan yung mga magsasaka natin. Bababa't bababa yung ating bababa ang ating value ng ating bigas dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa ating mga magsasaka. Kung mayroong ganyan. Kaya nga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, binubuhay ang Department of Agriculture, ginagawa ng paraan para nang sa ganon, hindi magreklamo ang ating mga magsasaka, mapokusan. Anak ka ng teteng, sinasabutahin nyo yung Pilipinas, ano nakakain ninyo? Hindi ko na lang papangalanan yung tao. Sige. Sinasabutahin nyo, kaya para saan pa yung ginagawa ni President Bongbong Marcos? Para saan pa yung ginagawa ng presidente natin? Ano pa yung ginagawa ng presidente natin? Nahihirapan yung ating presidente, nagpapakapagod yung umaga, tanghali, gabi ang iniisip yung problema ng bayan. Anak ka ng teteng, binibigyan nyo ng problema yung gobyerno natin. Ita-timing ninyo na nagre-recess ang sesyon para bakit? Kung sa mga hindi nagtatanong, di naman makakapirma si Pangulong Bongbong Marcos. No. Kayang pumirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo. Yung pirma niya nga eh. Ginaya eh. Diba? Para makapag-import. Diba? Naalala niyo? Kung dito mga kabayan, legal ang mangyayari. Kapag nangyari sinabi na kailangan natin mag-import, mababa na yung importation tax natin, mababa na yung tariff natin o zero tariff na tayo, pwede na kayong mag-import ulit. Yung mga gahaman, yung mga maksakim, kukuha at kukuha yan, mamimili yan. Kukuha ngayon yan. Yan ang nakakatakot. Kasi, ang unang-unang maaapektuhan, ang unang-unang mawawalan, ang unang-unang hindi na, ang masasaktan dito is yung ating mga local farmers. Mga kababayan ko, imagine, sa pagpasok ng tarif, ang baba. Syempre, gagawin niya, mag-import ng mas marami, mababa eh. Kasi may pondo. But the question dito mga kababayan ko, kapag nasa kamay na, yung ano na yan, sa tingin nyo mga kababayan ko, pag nasa kamay na, pwede ba nilang ibenta ng maayos? No. They can hoard. Nakakaawa yung mga magsasaka. Tuloy natin. Pag nawala na yung binabayaran ng mga importer, di dadami mag-import. Pag nawala na yung binabayaran ng mga importer, di dadami yung import. Totoo, di ba? Mismong magsasakay nagsasalita. Ang tanong ko dito, yung mga importer na yan, pag binayaran na yan, nasa warehouse na yan, question, kontrolado pa ba ng government? Pwede sila mag-hoarding. Walang laban yung mga farmers natin. Walang laban yung mga magsasaka natin. Wala silang laban doon sa importation na yan. Anong tendency mga kababayan ko? Mga kapatid, sa tingin nyo? Anong tendency?
Alam nyo ba, may mga ayudang natatanggap yung mga farmers natin. I think, I don't know every. Bakit ba every? Pero meron silang ayudang 5,000 pesos na natatanggap na ayuda sa government natin. At ang masakit dito mga kababayan ko, alam nyo po ba na sa higit na 5,000 na ayuda, mga kababayan ko, is 10 billion ang nagagastos ng ating gobyerno. Galing po sa taripa. Dahil po yung mga nag-i-import ng bigas, mga kababayan ko, nag-i-import po niyan, importation, mga kababayan ko, nagbabayad po ng tax yan, yung tariff na tinatawag natin. Mga kababayan ko. At nung nakaraan taon, mga kababayan ko, kumita po tayo ng excuse me po. Kumita po tayo ng almost 12.79 billion pesos. Ito nga nakakapagtaka nahalukay ko lang Hindi nyo pa nga naibibigay sa mga magsasaka natin yung yung share nila sa tariff natin last year. Until now, hindi nyo pa binibigay. Ano ba ginagawa nyo dyan? Budget of Finance. Diba? Anong ginagawa nyo dyan? Atunganga na lang kayo dyan. Kaya nasisira si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa ninyo Trabaho ng trabaho, napakasipag ng Pangulo kasi ganyan na ginagawa yung trabaho. Anong eksena at drama yan? Di ba? Excuse. Ngayon nyo, every year kumikita yan, malaki na iaambag yan sa mga magsasaka farmers natin para mapa-improve yung ating local. Ang ating mapa-improve natin yung ating mga magsasaka na bumuhugot ng budget ng DA. Mga kababayan ko. Imagine that, 10 billion. Last year, 12.79 billion pesos ang kinita natin. Hindi nyo pa naibibigay at hindi nyo pa naipapamahagi sa ating mga magsasaka. Tapos ngayon, babawasan nyo pa yung tariff. Gusto nyo pa mag-zero tariff tayo? Mag-zero tayo ang taripa natin sa importation? Nag-worry ang mga magsasaka natin kasi bakit? Sila mawawalan Nakananteting, andyan na nga kayo sa gobyerno, nagpapataba pa kayo ng bulsa, mag-resign na lang kayo. Diba? Mag-resign na lang kayo. Huwag niyong kawawain yung mga kababayan natin. Alam niyo, naaawa ko Naaawa ko. Ako naaawa ko sa Pangulo because our president is very progressive President Bongbong is very progressive person. Napaka-progresibo niyang tao sa bansa natin. At napakaganda ng ginagawa niya sa bansa natin. Nahihirapan ako na paano namin didepensahan si Pangulo kung ganito ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Wala na sa Pangulo yung problema. Ang problema nandun sa mga tao. Mga kababayan ko. Nandun sa mga tao. Tao niya. Hindi ka naman pwede na hindi naman pwede tatahimik lang ako kung tao naman na mahihirapan. Oo. Mga kababayan, pro-government tayo. Lahat sa maganda ng gobyerno sinasabi namin dito. Pero kung tinatarantado ninyo yung ating mga magsasaka, ibang usapin to. Taong bayan ang kalaban nyo. Hindi ko binabanatan si Pangulo dito. Binabanatan ko dito yung mga tiwali. Yung mga tarantado sa gobyerno. Yan ang inaasinta ko dito. Diba? Imagine, gugutumin nyo yung farmers, sino maapektuhan? Ano? Combination yan Alam nyo bakit? Pasok tayo ng importation. Bigas. Bigas. Maapektuhan yung mga magsasaka natin. Pag naapektuhan yung mga magsasaka natin, wala silang ihahapag sa sarili nilang lamesa. Wala silang kikitain. Second, sino mahirapan? Consumer. Paano tayo mahihirapan mga consumer? Kung paano pagdating sa mga warehouse niya, mag-hoarding niya mga yan, pataasin yung bigas. Sino talo dito? Taong bayan. Tama? Sino mahirapan? Of course, taong bayan. Sino magsasuffer? Tayong mga Pilipino. Tanungin ko kayo, yung mga nakaupo ba sa ahensya na yan, maghihirap ba yan? Hindi maghihirap yan. Ganda ng mga sasakyan yan. Ganda ng mga bahay yan.
Kompleto sa loob ng refrigerator yan. Kaya kayo kinakantahan ng mga aktivista eh. Kaya tayo pinupulaan ng iba eh. Ito yung ginagawa sa mga magsasaka natin. Bakit may nagraraling magsasaka? Dahil dito sa ginagawa nila. Kaya tayo tinatawanan ni Maharlika eh. Wala na sa presidente ang problema. Nasa mga ahensya. Tuloy natin yung sinabi. Pabaha ng pagkain. Sana balansihin nila ang sitwasyon. Dahil wala nang iba nakita itong dalawa na solusyon sa problema ng kakulangan sa bigas kundi importation. Solution ba importation? Solution ba ang importation sa lahat? Alam mo, sabi nga ni Senator Amy, I remember this. Kaya naman ng Pilipinas punan ng pagkukulang ng bigas. Bakit hindi tayo kumuha sa atin? 'Di ba? Mga kababayan ko, bakit hindi tayo kumuha sa atin? Bakit hindi natin tangkilikin yung sariling atin? Alam mo, noong pa nilalaban yan ng ating Pangulong Marcos. Tandaan ninyo, ang Pilipinas noon hindi na mo problema sa bigas. Hindi nga tayo nag-i-import noon eh. Tayo ang nag-i-export ng bigas noon. O why? Bakit tayo ang nag-i-import noon? Because sinuportahan natin yung mga farmers natin. Binigyan natin ng magandang laban ng kita ang mga farmers natin. Kaya tayo nakapag-produce ng napakaraming bigas. Napababa natin ng bigas noong panahon ng tatay niya, ni Pangulong FEM. And right now, mga kababayan ko, Pilipinas ang mag-i-import. Import ng import. Bakit? Ano sinagot ni Senator Amy? Bakit? Malaki kasi ang kita sa import, tandaan nyo. Palakasin natin ang local production. Kaya namin i-provide yung kailangan natin. Basta iparating sa totoong farmer yung mga kailangan ng mga farmers. Alam mo, ayokong maniwalang may korap sa gobyerno talaga. Ayoko talaga. Pero parang maniniwala ako, parang kasi ako, ang channel ko naka-design to for the good purpose of the president. Pero pag may mga ganitong ahensya, hindi ako makahinga. Nag-aalburuto ako sa galit. Kasi ini-imagine ko mga kababayan, ilang kayang mga farmers, ilang kayang pamilya yung maapektuhan, may makakain kaya sa hapagkainan to? Hindi naman pwede porke magsasaka sila, kanin lang ang kakainin nila sa lamesa, hindi pwede yun. Diba? Hindi mo na pakakainin ng isda manok, hindi mo patitikimin ng masarap na buhay ang mga yan na nagpapakapagod sa palayan? Na maghapong nakayuko, maghapon nagtatanim, maghapon naggagapas, maghapon na nag-iisip kung paano nila iingatan? Alam mo, sobrang nakakahabag, sobrang nakakasakit ng damdamin ng ginagawa nila. 'Di ba? Bakit mga kapatid, ba't ako nagsisentimento ng ganito? Ba't ako nagsasalita ng ganito? Apektado din ako dyan eh. Bakit? Nakakasiguro ba tayo na hindi tayo nanakawan ng mga mananamantala na yan? Nakakasiguro ba kayo na hindi magnanakaw pa simpleng pagnanakaw yan? Doon nga lang sa bigas eh. Kung hindi pa inaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos yan, hindi pa naglagay ng Executive 39 na batas. Hindi magbababa ng presyo ang mga yan. Ano reklamo ng mga taga-Maynila kanina? Kahit maganda yung ginawa ni Pangulo. Sana pababain yung bigas. Hindi namin kaya bumili ng bigas na halagang 60 pesos. Kung maririnig nyo yung reklamo ng taong bayan, diba? Ako wala akong doubt kay President eh. Nakikita ko kasi kahit nandito ako nakaupo, nakikita ko yung progressive na ginagawa niya eh. But the problem, mga kababayan ko, may mga siraulo pa rin na nakaupo pala sa gobyerno. Tado kayo. Diba? Imagine that. Diba? Nakakasama ng loob. Tapusin natin yung ganito. Hindi ganitong sistema ang pinibigay natin sa mga Pilipino. Hindi ganitong pamamaraan ang gagawin natin sa bansa natin, ang pahihirapan natin, ang kapwa natin Pilipino.
Hindi kayo binabayaran dyan sa ahensya at pinapasahod ng taong bayan para pahirapan kaming mga Pilipino. Kung hindi kayo nararapat dyan at panggagaham ang ginagawa nyo, mag-resign na kayo dyan. Tapos ang usapan.